Taga-Kaibiran ka rin ba? Nitong nakarang Enero lang, 3 beses tayong walang pasok dahil sa walang tigil na ulan. Dati, bagyo lang ang kalaban natin. Ngayon, kahit LPE lang, landslide na agad ang kasunod. Ako nga pala si Joyce Manahon, isang third year student mula sa BIPSU. At ito ang pinakabagong update sa laban ng isla natin kontra climate change ngayong 2026. Ang climate change, hindi na lang basta kwentong pantelebisyonal. Mas mabilis pa ito. Ayon sa pinakauling data mula sa Copernicus Climate Change Service, ang mga nakaraang taon, particular ang 2025, ang pumasok sa record bilang pinakamainit sa kasaysayan ng daigdig. Nagpas na tayo sa 1.5 degrees Celsius safety limit na itinakda sa Paris Agreement. Ang direktang resulta sa atin, mas mababangis na bagyo at ang tinatawag na rain bombs, yung buhos ng ulan na pang isang buwan na, ngunit ibinubuhos sa loob lamang ng isang araw. Sa buong Pilipinas, nananatili tayong nangunguna bilang most at risk sa World Risk Report. Pero dito sa biliran, hindi lang ito numero sa papel. Ramdam na ramdam natin ito. Noong pananalasa ng bagyong Pipito, kahit hindi tayo direktang tinamaan, maraming barangay agad ang na-isolate dahil sa landslide. Ang mga pananim ng ating mga magsasaka, hindi lang basta nalunod, nabanlikan at natabunan ng putik. At ngayong 2026, tayo ay nahihirapang bumiyay papuntang Naval dahil sa sirang daan dala ng LPE. Dahil dito, ang pamasahe na dating 20 piso, umabot ng 120 piso dahil kailangan pang umikot sa kabilang bayan. Hindi na ito simpleng climate change. Ang nararanasan natin ngayon ay isang ganap na climate crisis. Tingnan natin ang Japan. Isla rin sila. Pabundok at madalas tamaan ng lindol at ulan tulad ng nangyari sa Noto Peninsula. Pareho ang hamon natin sa kalikasan, pero ang pagkakaiba, mayroon silang mabilis na early warning system sa bawat komunidad at mga pre-built sabo dams para harangan ang putik. Sa atin, madalas sa Facebook na lang natin nalalaman kung kailan may landslide. Ngunit may pag-asa tayo. Ang BIPSU School of Engineering ay nag-develop ng Project Lawin, isang sistema ng low-cost landslide sensors gamit ang IoT o Internet of Things Technology. Ang sensya at research ay nandito na mismo sa loob ng ating campus. Ang hamon sa atin ngayon, kailan natin ito tuluyang ikakabit sa mga hazard-prone areas ng Kaibiran. Taong 2026 na mga kaisla, hindi na pwede ang ugaling bahala na. Bilang mga taga-Kaibiran at bilang estudyante ng BIPSU, may kakayahan tayong kumilos ngayon. Una, sumali sa mga tree growing activities ng LGU Kaibiran at BIPSU tuwing Sabado. Hikayatin natin ang pagtatanim ng vetiver grass dahil ang ugat nito ay mabisang pangkapit laban sa erosyon. Pangalawa, gamitin ang teknolohiya. Palaging tingnan ang localized weather ng DOST Pag-asa bago bumiyahe para sa real-time rainfall data. Pangatlo, para sa ating mga kapwa estudyante, gamitin natin ang ating mga thesis at capstone projects upang solusyonan ang mga problema ng ating barangay. Hindi lamang para sa mataas na grado. Ang climate crisis ay hindi na isang malayong banta na darating pa lamang. Nandito na ito. Nararamdaman na natin sa bawat pagbuhos ng ulan at sa bawat pagguho ng lupa sa Kaibiran. At dahil nandito na ito, tayo ang unang linya ng depensa. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.